Sa gitna ng makapal na usok at nagkalat na mga pira-piraso ay hamampos ng buong puwersa si Sorayang, nagniningning sa mapulang liwanag ang kanyang sandata habang humahawi ito ng hangin at humihiwa sa mga sumasalakay na ugat at nilalang kay Sandrine. Kasabay ng paghihiwa at pagwasak ay dahan-dahan nang nakawakas sa mga ugat at sanga si Sandrine sa lupa. Sa kabilang dako ay nakatayo at patuloy na gumagamit ng mahika ang matataas na salamangkero ng kahoy, kumikislap at umaalab ang kulay dilaw-berdeng liwanag sa paligid ng kanyang katawan at kamay habang pilit na pinapanatili at pinatitibay ang kontrol sa mga nilalang at ugat, napapasingaw siya ng hirap, habang naramdaman ang lakas na ibinubuhos ng kalaban, ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa pagpapalakas ng utos. Habang patuloy ang paglaban ay nagkakasabay na kumilos sina Sorayang at Sandrine. Si Sorayang ay nasa unahan at humahampas ng mabilis na arko habang si Sandrine ay sumusuporta mula sa gilid, nagpapakawala ng sariling chi at mga pamamaraan upang pigilan at wasakin ang mga umaatake nilalang at ugat na pilit na lumalapit at pumapalibot sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Habang nagpupumiglas at sumusugod ay napuno ng pagkabahala si Sandrine habang napapansin na tila walang katapusan ang pagdami at paglitaw ng mga kalaban. Mula sa mga ugat at dilim ay patuloy pa ring lumalabas ang mga bagong Trijiangshi at galami ng halaman. Sa kabilang banda ay ipinakita ni Sorayang ang kanyang pagkaunawa sa sitwasyon habang patuloy na humahampas at sinasabing alam niya ito at pilit niyang pinag-iisipan ng paraan at solusyon habang pinapanatili ang kanyang depensa. Sa kanyang isipan ay malinaw na nakikita at napagtanto ni Sorayang ang tunay na suliranin, hindi sa kawalan ng kakayahang lipulin silang lahat ng sabay-sabay, kundi sa mas malaking panganib na kasunod nito. Kapag ibinuhos niya ang ganap na lakas at winasak ang lahat ng ito ng sabay, ang buong estruktura at pundasyon ng lugar na ito ay guguho at babagsak kasama nila. Dagdag pa rito ang hirap at pagod na nararamdaman niya ay kailangan niyang panatilihin ang masusing kontrol sa kanyang pangunahing chi at lakas, at ang ganitong patuloy na pagpigil at paggamit ay labis na kumakain at nagpapabawas sa kanyang sariling panloob na lakas at reserba. Habang patuloy na humahampas at pumipigil sa mga umaatake ay naramdaman ang matinding pag-inis at galit ng salamangkero kahoy, habang dahan-dahang humahakbang sa mga ugat, sa kanyang damdamin ay mariing binanggit ang kanyang pagtutol at puot sa mga ito. Sa gitna ng labanan ay muling itinaas at ibinuka ng salamangkero ang kanyang mga kamay habang lalong nagningning at lumakas ang daloy ng mahikang dilaw sa paligid. Mariing ibinuhos niya ang lakas at kontrol upang higpitan at paalalahanan sina Sorayang at Sandrine na huwag nang magtangkang tumakbo. Habang patuloy silang nakikipaglaban ay napansin ni Sorayang at Sandrine ang malinaw na pagbabago sa paligid. Ang kulay at anyo ng mga dambuhalang puno at ugat ay nagbabago at lumalalim, at napagtanto nila ang dahilan nito. Ang mga ito ay aktibong sumisipsip at kumukuha ng lakas mula sa dugong nakakalat sa buong sahig at paligid, na nagiging sanhi ng lalong paglakas at pagtindi ng daloy ng wooden chi sa buong lugar. Sa huli ay kitang-kita ang resulta ng ritual at mahika, ang mga nilalang na Trijiangshi ay lalong tumigas, lumakas, at naging mas matibay at matatag ang katawan at lakas. Napatunayan nila na sa pamamagitan ng mahika at kapangyarihan ng matataas na salamangkero ay lalong naging matibay at mapanganib ang mga espiritu at nilalang ng gubat na ito, na nagpapahirap lalo sa kanilang paglaban. Sa malawak at madilim na bulwagan kung saan nakatayo ng matayog sa gitna ng dambuhalang pulang ugat ang matataas na salamangkero ng kahoy, habang sa paligid ay siksik at masaganang nakapalibot ang mahigit 100 nilalang na Trijiangshi, mahinahon ngunit may pag-aalala na nagtanong si Sorayang kay Sandrine kung kaya ba nitong harapin at panindigan ang bahagi ng laban ng mag-isa. Sa halip na sumang-ayon agad ay napuno ng pagkabigla at pagtutol ang reaksyon ni Sandrine. Iniisip at ibinunyag niya na tila nawala sa katinoan ng hiling, dahil sa dami ng mga kalaban na nakapalibot sa kanila, malinaw sa kanya na kung siya lamang ang lalaban sa lahat ng ito, sa loob lamang ng ilang palitan ng hampas ay tiyak na siya ang mapapabagsak at magiging pataba lamang para sa mga halaman at ugat ng lugar na ito. Agad na nilinaw ni Sorayang ang tunay na kahulugan ng kanyang hiling, hindi ang mga karaniwang espiritu at nilalang ng kahoy ang nais niyang ipagkatiwala kay Sandrine, kundi ang mismong matataas na salamangkero at ang mahika nito. Sa sandaling narinig at naunawaan ni Sandrine ang binanggit na pangalan at tungkulin ay lalong lumitaw ang pagtataka at pag-aalinlangan sa kanyang mukha habang tinitingnan ng mataas na kalaban sa itaas. Habang matalas na nakatitig ay napagtanto at ipinaunawa ni Sorayang ang kalikasan ng labanan, habang tumatagal ang oras ay lalong lumalakas at tumitibay ang mga nilalang at daloy ng chi.
at lalong nagiging hindi pabor at mapanganib ang kalagayan para sa mga dumating, samantala ay malinaw na inilatag ni Sorayang ang kanilang plano. Siya ang tatanggap ng pangunahing gawain ng pagwasak at pagpigil sa mga dumarami at lumalakas na nilalang, habang si Sandrine naman ang dapat na maging tagaharang at tagagulo upang pigilan at hadlangan ang maayos na paggamit at pagdaloy ng mahika ng matataas na salamangkero. Habang bahagyang nagpapakita ng pagod ngunit matatag pa rin ang tindig ay tiyak na ibinigay ni Sorayang ang kanyang pangako, sa loob lamang ng 15 minuto ay matatapos niya ang kanyang bahagi ng gawain, at hinihiling niyang tiisin lamang ni Sandrine ang lahat hanggang sa panahong iyon, tinatanong niya kung tiyak na magagawa ito ni Sandrine. Sa gitna ng pagkabahala at pagkainis ay sumagot si Sandrine sa pamamagitan ng mabilis na bulalas ng inis at matatag na pagtanggap, ipinakita niya ang kanyang lubos na pagtitiwala sa kakayahan ni Sorayang habang mariing paalala na huwag nitong lalampas sa itinakdang 15 minuto, dahil iyon ang hangganan ng kanyang kakayahang makapanindig. Kasabay nito ay ang mabilis at matibay na paghawak at paghahanda ni Sorayang ng kanyang espada, at sumagot siya ng matatag na pagsang-ayon. Mabilis na hamampa si Sorayang nang may matinding bilis at lakas, nagniningning sa mapulang liwanag ang kanyang sandata habang winuwasak ang mga sumasalakay na nilalang, habang patuloy na nagpapaalala ni Sorayang si Sandrine na huwag sumuko at manatiling matatag sa gitna ng gulo. Habang nakatitig mula sa itaas ay napuno ng matinding pagkabigla ang salamangkero, napagtanto niya ang kakaibang at napakatiyak na kasanayan sa paghawak at paggamit ng sandata ni Sorayang. Nakita niyang bawat hampas ay tiyak na tumatama lamang sa mga nilalang at hindi nagdudulot ng pinsala sa mismong istruktura at pundasyon ng bulwagan, isang bagay na labis na hindi niya inaasahan. Lalong lumalim ang kanyang pagtataka at pagkabahala nang makita at maramdaman pa ang isa pang kahangahangang katangian. Napakahusay at matibay ang paggamit ni Sorayang sa China apoy, na siyang pinakamabisang kalaban at tagawasak ng mga nilalang at halamang ito, habang nakikita niyang natutupok at nawawasak ang mga nilalang sa matinding init ay hindi niya mapigilan ang matinding pagkabigla sa tanong kung saan at paano nagmula at natuto ng ganitong lakas at kasanayan ang taong ito. Sa gitna ng dumaraming pagkabahala ay muling pinagsama at pinatibay ng salamangkero ang kanyang mga kamay at daloy ng lakas. Nagtipon at nagningning ng mas matindi ang dilaw-berdeng liwanag sa paligid nito habang pilit na pinatitibay at pinagkakaisa ang lahat ng ugat at nilalang sa isang mas matibay na utos at koneksyon upang harapin ang hindi inaasahang kalaban. Habang nakatayo sa gitna ng umiikot at kumikinang na dilaw-berdeng daloy ng lakas na bumabalot sa buong paligid at sa kanyang katawan, patuloy na isinagawa ng matataas na salamangkero ng kahoy ang pagbuo at pagpapalakas ng kanyang ritual at kapangyarihan. Ipinahayag niya ang kanyang paninindigan, bagamat kahanga-hanga at tiyak ang pamamaraan ng kalaban, hindi pa rin ito kayang harapin at lipulin ang walang katapusang dami at daloy ng mga nilalang na patuloy niyang nililika at pinapalakas mula sa mismong lupa at ugat ng Madwood Forest. Sa gitna ng matinding pagtutuon ay biglang nagbago ang lahat, nanlaki sa gulat at pagkabigla ang mga mata ng salamangkero habang may mabilis at matalas na puwersang biglang hamampas at sumugod mula sa gilid. Halos hindi niya napansin at nahanda ang sarili sa bilis at bigat ng pagdating nito. Sa lakas ng hindi inaasahang hampas ay napaurong ng malayo ang salamangkero, tumama ito ng malakas sa lupa, at nagkalat ang mga piraso sa paligid, habang siya ay napipilitang umatras at mawala sa maayos na posisyon at daloy ng kanyang mahika. Agad na nakabawi at tumayo ng matatag ngunit puno ng matinding puot at pag-inis. Sa kanyang damdamin at tinig ay mariing ipinakita ang kanyang pagkagalit sa paghamon at panghihimasok na ginawa sa kanya, habang nakatitig ng masama sa pinagmulan ng pagtugon at pagsalakay na iyon. Sa gitna ng usok at kumakalat na malamig na liwanag ay lumitaw si Sandrine, nakatayo siya ng tuwid, bumabalot sa kanya ang nagniningning at malamig na asul-puting chi mula sa kanyang mga palad at paligid, habang malinaw at matatag na ipinakita niya na siya na ngayon ang kaharap at kailangang harapin ng salamangkero sa bahaging ito ng labanan. Sa muling pagkakita at pagkilala ni Sandrine ay lalong umapoy ang galit at puot sa mukha at paningin ng salamangkero, kinilala niya ito bilang anak ng kilalang Northern Heavens Pinnacle Star, at sa kanyang matinding damdamin ay tinanggap niya ang hamon habang ipinapahayag na masaya siyang tuparin ang hiling at maging siyang pumatay sa dalagang ito. Sa halip na matakot ay sumagot si Sandrine ng may kalmado ngunit matalas na pagtitiwala. Nakatitig siya ng diretsyo at matalas sa mga mata ng salamangkero habang mariing ipinapahayag na malaya itong subukan at gawin kung kaya nito talaga. Sa ibang bahagi ng malawak at madilim na gubat ay makikita ang masalimuot at nakakatakot na anyo ng mga dambuhalang ugat at puno,
Bumubukol at tila may mga mata at buhay ang mga ito, nakapulupot at bumabalot sa buong paligid habang kumikinang ng mahina ang mapulang liwanag sa pagitan ng mga ito. Sa kabilang bahagi ng lugar ay narating at naroon na rin ang ibang mga disciples, nagtutulungan at nag-aalagaan sa isa't isa sa gitna ng gulo at sugatan na kalagayan. Nagtanong si Namgangdan at nag-alala sa kalagayan ng kanyang disciples na si Desan, habang nakakalat sa paligid ang mga sugatan at nakahandusay na kasama at mga gamit sa pakikipaglaban. Sumagot ng nahihirapan at yumobo na si Desan habang inamin na buhay pa siya, ngunit napansin ni Namgangdan ang lubhang masama at mahinang kalagayan ni Desan at agad itong nagpaalala at nagpayo na kailangan niyang ibaling at pagtuunan muna ng pansin ang pagpapalakas at pagpapagaling ng kanyang sariling chi at lakas upang makabawi at makasama ulit sa labanan. Napuno ng matinding pagkabigla at panghihinayang si Namgangdan, ang matriarka at punong lahi ng angkan ng Namgang. Sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala sa katotohanang ang buong piling pangkat na tinatawag na Flashing Shadow Unit ay lubusang napabagsak at natalo sa laban. Malinaw na napagtanto niya na labis niyang minaliit ang tunay na lakas at kakayahan ng Heavenly Dragon Palace, at ito ang naging direktang dahilan at mabigat na kahihinatnan ng kanilang pagkabigo at pagdurusa. Habang nakatayo sa tabi ng mga nakahandusay at walang buhay na katawan ng kanyang mga kasamahan, mariing kinilala at tinanggap ni Namgangdan ang buong bigat ng pagkakamali. Sa kanyang isipan ay malinaw na inamin niya na maagang napahamak at namatay ang mga ito dahil siya ang namuno sa kanila, at nararapat lamang na sa kanya ibunton ang lahat ng sisi at kaparusahan para sa nangyari. Sa sandaling iyon ay biglang gumalaw at nagniningning ang buong paligid, mula sa kailaliman ng gubat at sa pagitan ng mga dambuhalang ugat ay sumabog at hamampas ang matindi at maningning na daloy ng liwanag na chi, kasabay ng nakabibinging ugong na yumayanig sa mismong lupa at mga puno ng Madwood Forest. Agad na napalingon at masusing naramdaman ni Namgangdan ang katangian ng lakas na iyon. Napakalakas at nakakakilabot ang uri ng chi ng demonyo na nagmumula rito, at sa kanyang unang hula ay akala niya ay maaaring ito ay galing kay Sorayang, ang young leader na kilala nila, habang patuloy na humahampas ang alon ng kapangyarihan sa paligid. Sa mas masusing pagkilatis ay agad na napagtanto ni Namgangdan na hindi ito ang tamang hula, bagamat kahawig, may kakaibang katangian ito na nagpapaalala sa kanya ng matibay, matatag, at maingat na kontroladong katangian na parang bakal, ibang-iba sa karaniwang daloy na nakikita niya kay Sorayang. Sa muling pagtingin at pagbabalik tanaw sa mga nakasama ni Sorayang ay pumasok sa isipan ni Namgangdan ang posibleng ibang pinagmulan. Naisip niya na baka ito ay galing sa dalubhasang mandirigma ng espada na madalas kasama ni Sorayang, at muling sinuri niya ang daloy habang inaalala ang anyo ng mga taong iyon. Sa mas malalim at mas matalas na pagsusuri ay lalong lumino ang katotohanan at nagbago ang kanyang pagtingin. Napagtanto niya na ito ay hindi karaniwang chi ng tao lamang, bagamat may halong daloy ng lakas ng nabanggit na mandirigma ng espada. Ang pangunahing lakas na ito ay mas malalim, mas matindi, at mas nanginginig ang kalikasan, at naramdaman pa niya ang halong daloy ng metal chi na nakapaloob sa napakalakas na chi ng demonyong ito. Sa wakas ay nabuo sa isipan ni Namgangdan ang nakakagulat na katotohanan, ang ganitong lakas at chi ng demonyo ay nagmumula mismo sa isang sandata. Napagtanto niya ang panganib at kahalagahan ng pangyayaring ito, kaya't agad siyang nagpasya na kailangan niyang kumilos at gumawa ng hakbang, habang mariing iniuutos sa mga disciples na manatili at mag-abang lamang sa kanilang kinalalagyan. Agad na sumugod at lumipad palayo si Namgangdan patungo sa pinagmulan ng alon ng lakas, determinado siyang makita at malaman kung ano talaga ang nangyayari sa kabilang bahagi ng gubat, habang ang kanyang mga disciples at anak ay nagpupumiglas na tawagin siya at ipaalam ang kanilang pag-aalala sa kanyang pag-alis at pagtungo sa mapanganib na lugar. Habang mahigpit at matibay na hinawakan ni Dangpil ang hawakan ng kanyang sandata, sa kanyang puso at isipan ay malinaw at matatag na nakaukit ang kanyang pangunahing layunin. Ang young leader na si Sorayang ay isang taong nararapat at kailangan niyang protektahan at ipaglaban sa anumang halaga, at anuman ang mangyari sa kanya. Sa gitna ng pakikipaglaban at paghampas sa mga nakapaligid na nakakatakot na nilalang, habang kumikinang at humahati ang matalas na talam sa mga katawan ng nilalang, bumabalik tanaw si Dangpil sa panahong kasama niya si Sorayang. Sa mga panahong iyon ay unti-unti siyang humanga at nagkaroon ng paggalang sa kakayahan at ugali ni Sorayang, at nagsimula siyang magtanong sa sarili tungkol sa tunay na halaga at kabuluhan ng kanyang pagiging bantay at tagapaglingkod.
lalo siyang napaisip kung paano makapaglilingkod ng maayos at mapagkakatiwalaan bilang tagapagbantay kung ang sarili niyang lakas ay mas mahina at mas mababa kumpara sa taong kanyang inaalagaan. Sa muling paghampas at matalas na paghiwa sa mukha ng isa sa mga nilalang, na nagdulot ng matinding liwanag at ugong sa paligid, malinaw na napagtanto ni Sorayang na tapos na ang mga pagdududa. Sa kanyang isipan ay naging malinaw na sa wakas ang kanyang tunay na tungkulin at kung ano ang dapat niyang ibuhos at pagtuunan ng kanyang lakas at atensyon mula ngayon. Habang nakahanda sa susunod na galaw ay naramdaman niya ang isang kakaiba at hindi niya matukoy na chi, umaakyat ito mula sa kailaliman ng kanyang tiyan, tumatawid sa kanyang dibdib at puso, at sa wakas ay umaabot at pumupuno sa kanyang buong isipan at diwa, habang bumabalot sa kanya ang nagniningning na kulay gintong liwanag. Sa sandaling iyon ay lubusang naintindihan niya ang dahilan ng kakaibang damdamin, ang sarili niyang chi ng demonyo ay ganap na nagkakasundo, nagtutugma, at nagkakaugnay sa kapangyarihang nagmumula sa kanyang hawak na Silent King Sword. Kasabay nito ay sumabog ang alon ng lakas at pinakawalan niya ang kanyang aura blade sa buong paligid, habang sa bawat tinamaan ng kanyang atake ay napabagsak niya ang mga kalabang sumusubok na lumapit. Pagkatapos ng pakikipaglaban ay makikita ang pagkalat ng makapal na usok, alikabok, at mga piraso sa paligid. Sa paghupo ng usok ay nakatayo si Dampil ng tuwid at matatag sa gitna ng kumikinang na liwanag at nagliliyab na daloy ng chi, mariing niyang Ainel Aala at tinukoy na ang pangalan nito, ang Silent King Sword. Sa kanyang isipan ay malinaw niyang sinabi sa sarili na sa kabila ng pangalan nito, hindi na ito nananahimik, ito ay ang ganap na at walang kapantay na espadang demonyo na matagal nang hindi nagagising at napapakinabangan ng sinuman, at sa wakas ay siya ang nakapagpamulat at nakapagpagana rito. Ito ay isang mapanganib na sandata na ang chi ng demonyo ay lalong lumalakas at lumalawak habang mas marami itong dugo ng kalabang na sipsip. Sa pagpatak ng dugo mula sa dulo nito ay inilalahad ang tunay at mas kilalang tawag dito, ang Black Blood Demon Sword. Habang hinihingal at pagod na ngunit puno pa rin ng matibay na paninindigan ay humarap siya sa mga nakapaligid na nilalang, malinaw at mariing ipinaunawa niya sa kanila na kahit pa dumami pa sila at sabay-sabay pa silang sumalakay, hinding-hindi niya sila hahayaang makahadlang at makagambala sa ginagawa ng young leader. Lumipat ang tagpo sa mga nakapaligid na ugat at madilim na bahagi ng gubat na may bahagyang pagbabago sa kanilang galaw at kulay. Habang mahigpit na humahawak at kumikilos si Sorayang sa gitna ng matinding labanan, naramdaman at kinilala niya ang malinaw na pagbabago sa paligid. Ito ang chi ng demonyo ng Silent King Sword na mas lalong lumakas at lumawak ng husto kumpara sa dati. Sa kanyang isipan ay malinaw niyang inalala at kinilala ang pangalan ng kasamahan na si Madampil, at naramdaman niya ang kagalakan at pagtanggap na sa wakas ay nagising at napaganya na ng husto ni Dampil ang tunay na kapangyarihan ng sandatang iyon. Sa patuloy na paghampas at pagwasak sa mga dumarating na Trijiangshi, napagtanto ni Sorayang ang matinding suliranin, bagamat kaya niyang wasakin ang bawat isa, tila walang katapusan at walang humpay ang pagdami at paglitaw ng mga ito mula sa madilim na bahagi ng gubat. Sa kanyang isipan ay inamin niya na ang tunay na hirap at problema ay nasa kanyang sariling panig at kakayahan na hindi makasabay sa ganitong dami at daloy ng pagsalakay. Sa sandaling huminto ng saglit at sumulyap palayo, nakita at napansin ni Sorayang na sa ngayon ay matatag pa rin at nakayanan ni Sandrine ang kanyang sariling labanan. Gayunpaman, sa kanyang isipan ay alam niyang hindi ito maaaring tumagal ng walang hanggan at darating ang hangganan ng lakas at pagtitiis ni Sandrine, kaya't lalong tumindi ang kanyang pagmamadali at pagnanais na matapos agad ang kanyang bahagi. Sa kabilang bahagi ng gubat ay malakas na sinuntok ni Sandrine ang mukha ng salamangkero, dahilan upang tumalsik ang dugo at mapaulong ito ng malayo sa pwesto. Puno ng matinding puot ang mukha at damdamin ng salamangkero habang tumitig ng masama kay Sandrine. Sa kanyang damdamin ay mariing ibinuhos ang lahat ng galit at panghahamak sa taong ito na naging sanhi ng kanyang pagkabigo at sugat. Sa lalong pag-apoy ng puot ay buong lakas na sumugod at sumipa pabalik ang salamangkero habang mariing ibinubuhos ang kanyang matagal ng kinikimkim na galit at pagkamuhi sa buong angkan at lahing nagmula sa Northern Heaven's Pinnacle Star, habang napasingaw si Sandrine sa bigat at lakas ng pagtugon. Habang pilit na pinipigilan at tinataboy ang mga sipa at puwersa gamit ang sariling Ice Essence Chi, naramdaman at inisip ni Sandrine ang mabigat na katotohanan, bagamat nagagawa niyang harangan at pigilan ang mismong mahika at lakas ng salamangkero, ang matinding pagkabigla at alon na kasunod nito ay masyadong mabigat at nakakapagod para sa kanyang katawan. Muling sumugod ang salamangkero at ibinuhos niya ang lakas sa kanyang paa,
Ngunit mabilis pa ring nakapaghanda ng sariling depensa si Sandrine upang hindi ito tuluyang makapinsala ng malubha, ngunit tumalsik rin ito dahil sa lakas ng ataking pinakawalan. Habang nakadapo sa ugat at pilit na bumabawi ng hininga at lakas ay hindi napigilan ni Sandrine ang paglabas ng matinding pag-inis. Sa kanyang tinig ay mariing itinanong kung gaano pa katagal at hanggang kailan pa niya kailangang tiisin ang ganitong mabigat at walang katapusang labanan. Sa kanyang pagtatanong at pag-aalala ay biglang napalitan ng matinding pagkabigla at gulat ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata habang may biglaang bagong panganib at pangyayaring naramdaman at nakita sa kanyang harapan, isang bagay na hindi niya inaasahan sa sandaling iyon at nagdulot ng matinding pagkabahala. Biglang pumulupot ng mabilis ang matigas na ugat mula sa paligid ng Madwood Forest sa paa ni Sandrine, dahilan upang matigil ang kanyang pagkilos. Sa matinding higpit at bigat ng pagkakagapos ay napasingaw si Sandrine sa matinding sakit habang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagkilos ng mga ugat at naalala niya sa sarili ang nasugatang bahagi ng kanyang katawan. Sa isang iglap ay sunod-sunod pang mga ugat ang sumugod at pumulupot sa mga braso, binti, at katawan ni Sandrine, kaya't wala na siyang nagawa at naiwan na lamang siyang nakabitin at walang kalaban-laban sa ere. Mula sa ibaba ay nakita ang paglapit at pagbuka ng kamay ng salamangkero habang ipinapahayag ang matinding kasiyahan na sa wakas ay nahuli na niya si Sandrine, at sinabing sa pagkakataong ito ay wawasakin at pupunitan niya ito ng buo at walang matitira. Puno ng masamang ngiti at nagliliyab na kulay dilaw na berdeng liwanag sa paligid ng katawan at palad ay ibinuhos ng salamangkero ang lahat ng natitira niyang lakas at mahika. Mariing itinutok niya ito sa nakabiting na si Sandrine, habang ipinapahayag ang kanyang hangarin na wakasan na agad ang buhay nito. Naramdaman ni Sandrine ang mabigat at sakit ng paghigpit ng mga ugat sa kanyang katawan. Napapikit siya at napasingaw ng masakit habang namumutla ang mukha. Sa sandaling inaasahan na ang wakas ay biglang bumagsak at hamampas mula sa likuran ng gubat ang isang napakaliwanag na kulay pulang tsi na dumaan sa patungo sa salamangkero na yumayanig ang buong paligid. Mabilis na napatingin ang salamangkero sa pinagmulan ng biglaang pagsugod, napuno siya ng matinding pagkabiglaang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla ang kanyang mukha habang hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago at sa lakas na biglang sumulpot sa gitna ng labanan. Sa pagtingin sa ibaba at sa gitna ng nagliliyab na apoy at mga nakahandusay na katawan ng daan-daang nilalang ay lalong lumalim ang pagkabigla ng salamangkero. Napagtanto niya na sa maikling panahon lamang ay nagawa na ni Sorayang nalipulin at wasakin ang halos lahat ng daan-daang Trijiangshi at espiritu ng kahoy na kanyang nilikha at pinaganya. Isang bagay na hindi niya maunawaan kung paano at kailan nagawa ni Sorayang. Habang nakatitig at nararamdaman ang alon ng lakas mula sa espada ay napagtanto ng salamangkero ang isa pang nakakatakot na katangian. Ang sandatang ginagamit ni Sorayang ay naglalabas ng napakabigat, madilim, at nakababahala na pakiramdam ng demonian chi na tila bumabalot sa buong paligid at humahamon sa kanyang sariling kapangyarihan. Tumingin si Sorayang ng seryoso at matalim sa salamangkero na puno ng pagdududa at pagkabigla ang isipan ng salamangkero. Tinatanong niya sa sarili kung talaga bang si Sorayang ay isang ganap at dalubhasang mandirigma na kabilang sa mataas at kilalang antas ng demonic elder rank, isang antas ng lakas na inaakala niyang hindi dapat abutin ng sinumang ganito kabata pa lamang. Habang nakatayo sa gitna ng nagbabagong kapaligiran at ramdam ang bigat ng sariling sugat at humihinang lakas, malinaw na napagtanto ng salamangkero ang matinding pagbabago ng takbo ng pangyayari. Sa kanyang isipan ay inamin niya na noong una pa lamang nakarating ang mga kalaban sa kailaliman ng Madwood Forest. Hindi niya kailanman inakala at inisip na darating ang ganitong pagkakataon kung saan siya ang mapapahamak at matatalo sa labanang ito. Ang dating katiyakan ng tagumpay ay napalitan ng matinding pagkabigla at pangamba, habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha at bakas ng pagod at galit sa kanyang mukha. Sa pagkaunawang wala na siyang kalamangan at mas lalong lalala ang panganib kung mananatili pa siya, agad na nagpasya ang salamangkero na kailangan niyang lumayo at makalabas agad sa lugar na ito. Buong lakas siyang tumakbo at lumipad palayo sa gitna ng gubat, mabilis na dumaan sa mga nakapulupot at madidilim na ugat. Habang hirap pa ring nakatayo at kumukuha ng lakas si Sandrine sa lupa matapos mapalaya mula sa pagkakagapos, nakita niya agad ang pagtakas ng salamangkero at agad na ipinaalam at ipinagbabala kay Sorayang ang nangyayari. Sa kabilang dako, matatag at walang labis na pagkabahala ang reaksyon ni Sorayang, nakita at naramdaman na niya ang kilos ng salamangkero at mahinahon lamang niyang ipinakita na alam na niya ang ginagawa nito.
Sa sandaling iyon ay makikita ang mabilis na paggalaw at paghahanda ng sandata. Ang nakabalot at nakatagong hawakan nito ay kumikilos ng bahagya at naglalabas ng mahinang nanginginig na liwanag at ugong. Habang patuloy na umaatres at gumagalaw ay hindi napigilan ng salamangkero ang paglabas ng matinding galit at panghahamak sa kanyang damdamin, iniisip at ibinubuhos niya ang kanyang pagkainis sa mga taong nakagambala sa kanya, sa tingin niya ay mga mangmang na hindi man lang naiintindihan at namamalayan ng tunay na bagay at kapangyarihang kanilang napigilan. Habang pinalilibutan at itinataguyod ng mga ugat at daloy ng sariling mahika, mariing ibinuhos ng salamangkero ang kanyang pangako na bagamat umuurong at umaalis siya sa ngayon, ipinapangako niya na darating ang panahong babalik siya at babayaran nila ng lubos ang lahat ng ginawa at pinsalang natamo niya sa araw na ito. Habang lalong humihigpit at bumabalot sa kanya ang mga ugat at lakas ng gubat habang patuloy na nagsasalita, hindi niya natapos ang kanyang pangako, ang mga salitang nagbabanggit ng pagbabalik at pagganti ay naputol sa gitna, habang lalong nagpapakita ng puot at matinding galit sa kanyang mukha at mga mata. Sa isang iglap ay lumipad at humiwas sa hangin ang sandata, mabilis at halos hindi na makita ng mata ang pagdaan nito habang umiikot at naglalabas ng nagniningning na pulang liwanag sa paligid, diretsyong patungo sa papalayong anyo ng salamangkero. Bago pa man makalayo ng husto at makatapos ng pagtakas ay nataman ng direkta at buong lakas ang salamangkero. Napasigaw siya sa matinding sakit at gulat habang napaurong pabalik sa gitna ng mga ugat, na tila naputol ang kanyang pagkakataong makalayo agad. Sa dulo ay makikita si Sorayang na nakatayo ng tuwid at matatag habang nakaturo ang kamay at kontrolado ang daloy at galaw ng sandata, may mahinahon, maikli, at walang labis na damdaming reaksyon lamang na lumabas sa kanya, isang tahimik na pagtanggap sa resulta ng kanyang ginawang kilos at pagpigil sa salamangkero. Nang sa wakas ay tumahimik at mapigil na ang paglaban at pagsasalita ng salamangkero, naramdaman ni Sorayang na ito na ang tamang pagkakataon upang magtanong at alamin ang katotohanan tungkol sa pagkakabuo at mga kasunduan sa pagitan ng Heavenly Dragon Palace at ng Righteous Heavenly Alliance. Nakatuon ang kanyang atensyon sa nakagapos na salamangkero. Sa harap ng nakagapos na anyo ng salamangkero na mahigpit na hawak ng mga ugat at nakatali sa lupa, mariing itinutok ni Sorayang ang dulo ng kanyang sandata at nagtanong, gusto niyang malaman kung ano ang ibinigay at ipinagpalit nila kay Damseong bilang kapalit ng pagpapalawak at pagpasok ng kanilang kapangyarihan sa malawak na lupain ng Zhongyuan, at kung ano nga ba ang tunay na nais at hinihingi ng taong iyon mula sa kanilang samahan. Sa halip na sumagot ay nagpakita lamang ng matalas na ngisi at paghamak ang salamangkero, sa kanyang damdamin at paninindigan ay mariin niyang ipinakita na hindi niya kailanman ibubunyag ang mga bagay na iyon sa isang mandirigmang gumagamit ng lakas at sining ng demonyo, at sinabi niya walang malalaman si Sorayang sa kanya anuman ang gawin nito. Sa sandaling iyon ay biglang nanlaki at naging puno ng pagkabigla ang mga mata sa salamangkero, nang may naramdaman at nakita siyang biglaang pagbabago at panganib na hindi inaasahan, habang yumayanig ang kanyang buong katawan sa pagkagulat. Agad ding napansin at naramdaman ni Sorayang ang kakaibang pangyayari, napalingon siya at napuno ng pagtataka at pagkabahala habang napabulala sa sarili sa biglaang pagbabagong ito na hindi niya inaasahang mangyayari sa gitna ng kanyang pagsusuri. Sa kanyang mahigpit na paghawak sa hawakan ay naramdaman ni Sorayang ang matinding pagbabago, ang demonyo chi at lakas ng Heavenly Demon Blade ay biglang nagwala, naging hindi mapakali at tila nagkagulo ng kusa at walang babala, kahit pa inaakala niyang kontrolado niya ito. Habang nakatayo at pilit na pinapanatili ang kontrol ay mas lalong lumalim ang pagtataka at pagkabahala ni Sorayang, napagtanto niya na kahit hindi niya ito inutusan at ginabayan, kusang-kusang sinisipsip at hinihigop ng sandata ang lahat ng nakapaligid at saganang death chi mula sa buong paligid, lalo siyang naguluhan dahil sa kanyang isipan ay alam niyang ginagamit niya ang ninefold demonic arts upang pigilan at panatilihin ito sa ilalim ng kontrol, ngunit tila hindi ito sapat ngayon. Sa paligid ay makikita ang matinding epekto ng pagsipsip, ang mga dambuhalang nilalang at anyong gawa sa ugat at kahoy ay nagsimulang maging marupok, matuyo, at unti-unting gumuho habang humahampas ang nanginginig at kumikislap na kulay berdeng alon ng chi mula sa sandata. Sa di kalayuan ay nakita at naramdaman din ni Sandrine ang mabilis na pagkasira ng kapaligiran, agad siyang nagpahayag ng matinding pagkabahala at babala kay Sorayang. Sinabi niyang unti-unting namamatay at nalalanta ang lahat ng puno at halamang nakapaligid sa kanila dahil sa lakas na inilalabas at hinihigop ng sandata. Habang nakatayo sa gitna ng lumalakas na alon at hawak ang sandata ay lubusang napagtanto ni Sorayang ang tunay na saklaw ng pangyayari,
Ang Heavenly Demon Blade ay kusang-kusang sinisipsip at inaalis ang mahalagang Bloodwood Divine Chi na bumubuhay at nagpapanatili sa buong kagubatan na ito. Sa kanyang isipan ay malinaw na nakita niya ang kapahamakang darating. Kung magpapatuloy ito ng walang pigil, hihigupon nito ang lahat ng lakas hanggang sa ganap na gumuho at mawasak ang buong Madwood Forest kasama ang lahat ng nasa loob nito. Habang mahigpit na nakakapit sa hawakan ng sandata at pilit na pinipigilan ang nagngangalit na lakas nito, bakas sa mukha at buong katawan ni Sorayang ang matinding pagkabahala at pagkataranta, bumabagsak ang pawis sa kanyang pisngi, namumutla ang kanyang mukha, at sa kanyang isipan ay sunod-sunod na lumilitaw ang tanong kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin sa harap ng ganitong hindi inaasahang pangyayari na tila lalong lumalala sa bawat saglit. Sa paligid ay makikita ang mabilis na pagkawala ng buhay at lakas ng gubat, ang mga dambuhalang anyong kahoy at nilalang na nabuo mula sa mga ugat ay nagsimulang matuyo, lumiit, at unti-unting gumuho habang hinihigop ang lahat ng chi na bumubuhay sa kanila. Sa gitna ng higpit ng pagkakagapos ay nakatitig lamang ang salamangkero sa nangyayari, puno ng matinding pagkamangha at kawalan ng paniniwala ang kanyang mga mata at damdamin habang napagtatanto ang hindi kapani-paniwalang lakas at pagbabagong nagaganap sa harap mismo ng kanyang paningin. Habang nakatayo sa gitna ng matinding daloy ng kulay berdeng liwanag at ugat na nagmumula sa lahat ng direksyon, lalong lumino kay Sorayang ang katotohanan. Ang Heavenly Demon Blade ay walang tigil na humihigop ng Bloodwood Divine Chi, ang espesyal at likas na chi ng buong kagubatan, at hindi lamang ito simpleng pagkuha, sa halip ay binabago at ginagawa nitong mas malakas at mas mapanganib na demonyo chi ang bawat piraso ng lakas na nakukuha nito. Sa hawakan at balot ng sandata ay makikita ang nakakatakot na pagbabago, ang mga sagrado at mahiwagang tatak ng charms na matagal nang nakadesenyo upang pigilan at ikulong ang tunay na kapangyarihan ng Talem ay unti-unting nasusunog at nawawala sa gitna ng nagngangalit na apoy, isang malinaw na hudyat na unti-unting nawawala ang mga harang na nagpapanatili nito sa kontroladong kalagayan. Sa gitna ng matinding alon ay naramdaman at nakita ni Sorayang na tila walang katapusan ang pagkauhaw ng sandata, kumikilos ito na parang matagal nang nagugutom at naghahanap ng pagkain. Walang tigil na sinisipsip ang bawat bahagi ng Bloodwood Divine Chi na abot kaya nito sa buong sakop ng kagubatan habang lalong lumalakas ang liwanag at init nito. Sa gitna ng pagsisikap na panatilihin ang hawak at kontrol ay napagtanto ni Sorayang ang lihim na paraan ng paggana nito. Ang sandata ay gumagamit ng nakuhang panlabas na lakas mula sa gubat upang subukang impluwensyahan at baguhin pa ang sariling daloy ng chi sa katawan ni Lee Cheon-sang, ang taong lumikha at nagdisenyo nito, ngunit sa kanyang isipan ay malinaw din na nagsisimula rito ang tunay at malaking suliranin na hindi niya inaasahan. Sa isang mabilis na pagbabalik tanaw sa alaala at imahe ng lumikha ay malinaw na lumitaw ang katotohanan. Ayon sa likas na katangian ng sandata, walang sinuman ang makapagtataglay at makapagpapanatili ng ganap na kontrol dito maliban na lamang kung ang kasanayan at antas ng lakas ng tagagamit ay kasing taas at kasing husay ni Lee Cheon-sang mismo. Sa kanyang sariling damdamin at pagkilala ay mariing inamin ni Sorayang na sa ngayon ay wala pa siyang sapat na kakayahan at paraan upang mapamahalaan ang ganitong nakakagulat at mapanganib na kapangyarihan. Habang lalong tumitindi ang bigat at init mula sa sandata ay hindi napigilan ni Sorayang ang matinding pagkainis at sama ng loob. Sa kanyang isipan ay inisip niya na dapat sana ay sinabi at ipinaliwanag ng maaga sa kanya ang lahat ng ito bago pa man niya nakuha at gamitin ang sandata. Kasabay nito ay lalong tumindi ang kanyang pangamba at pagtatanong kung mayroon pa bang natitirang paraan at pagkakataon upang makalabas sila sa ganitong mapanganib na sitwasyon, o kung ito na ang katapusan ng lahat. Sa gitna ng matinding paghihirap ay biglang napatingin at napasigaw si Sandrine habang nakatingin sa itaas. Mula sa kisame at mga ugat na bumubuo sa bubong ng gubat ay nagsimulang bumagsak ang malalaking tipak ng bato, at mga pira-piraso. Isang malinaw na babala na ang buong istruktura at pundasyon ng Madwood Forest ay nagsisimula ng gumuho at bumagsak sa kanilang ibabaw. Sa gitna ng humahampas na apoy, lumilipad na mga pira-piraso ng kahoy at bato, at matinding ugong mula sa nagngangalit na lakas ng sandata, biglang lumino ang isipan ni Sorayang at naging matatag ang kanyang paninindigan. Sa kanyang sarili ay mariing inamin niya na hindi pa tapos ang lahat at mayroon pa ring matitira at mapipiling paraan upang pigilan ang sakuna. Sa kanyang desisyon ay napagpasyahan niyang siya mismo ang tatanggap at hihigop ng lakas na ito sa halip na hayaang walang tigil itong kumain ng chi mula sa gubat at magdulot ng lalong malawak na pagkasira. Habang nakatayo at halos mabitawan na ang espada dahil sa bigat ng alon ng chi,
Isinaisip at inunawa ni Sorayang ang mga detalye ng kanyang gagawin. Alam niyang wala siyang natutunang espesyal na sining ng pakikipaglaban at pamamaraan upang tanggapin ang panloob na lakas ng iba at ng kapaligiran. Ngunit napagtanto niyang ang kakayahang ito ay nasa likas na katangian na ng Heavenly Demon Blade. Malinaw sa kanyang isipan ang ugnayan ng bagay na ito. Ang sandata ay likas na nakakabit at bahagi ng Nine Depths Demonic Chi, kaya kung mapapalitan niya ang daloy, na sa halip na sa talim dumaan ang lahat ng Bloodwood Divine Chi mula sa gubat ay papasukin niya ito sa sarili niyang katawan, at matitigil na ang walang humpay na pagkasira at pagkaubos ng buong kagubatan. Sa isang iglap ng pag-aalala ay lumitaw ang tanong sa kanyang isipan habang tumutulo ang pawis sa gilid ng kanyang matang nakatitig sa liwanag. Iniisip niya kung sapat ba at angkop ba ang sarili niyang katawan at panloob na sistema upang magsilbing lalagyan at daluyan ng napakarami at napakalakas na chi darating mula sa buong paligid. Nagsisimula na ang pagbabago ng daloy at pagtugon ng sandata sa bagong utos at paraan ng paghawak ni Sorayang, habang yumayanig ang paligid at mga ugat sa paligid nito. Sa matinding pagsisikap at pagpapasakop sa sarili sa napakabigat na daloy ay sumigaw at ibinuhos ni Sorayang ang kanyang buong lakas at kalooban, binanggit niya ang pangalan ng kapangyarihang Demonic Emperor Chi habang humahatak at tinatanggap ang napakalakas na agos ng Chi na dumadaloy mula sa sandata papasok sa kanyang katawan. Lumipat ang tagpo sa labas, makikita ang mabilis na paggalaw at paghahalo ng mga pulang at asol na liwanag at alon ng Chi. Sa gitna ng magulong agos ay biglang lumitaw si Namgangdan, habang mabilis na lumilipad sa hangin, habang patuloy siyang umaabante ay naramdaman at inamin niya sa sarili ang nakakagulat na katangian ng lakas na nararanasan niya, napakalakas at napakabigat na tila kayang itulak pabalik at pindutin pababa ang sinumang lalapit dito. Habang lalong lumalapit sa pinagmulan ng alon ay lalong tumitindi ang hirap at bigat na naramdaman ni Namgangdan, malinaw sa kanyang isipan at naramdaman ng kanyang buong katawan na habang lalong lumalapit siya sa pinagmumulan ng demonyong Chi ay lalong tumitindi at lumalakas ang presyon at bigat na humahampas sa kanya, na nagpapahirap sa bawat hakbang at paglipad na kanyang ginagawa. Sa biglaang pagtaas ng bigat at pagbabago ng daloy ay nanlaki ang kanyang mga mata at napuno ng matinding pagkabigla. Nakita at naramdaman niya ang lalong tumitinding lakas at panganib na tila hindi inaasahan at mas higit pa sa inaakala niyang kakayahan ng pinagmulan nito. Sa kabilang bahagi ng malalim at madilim na daanan ng gubat ay nakatayo si Dampil at nakatukoy niya ang tamang direksyon ng lugar. Nakita niya ang malaking butas at paglubog sa gitna ng mga puno at ugat, at sa kanyang isipan ay malinaw niyang itinuro sa sarili na doon, sa dakong iyon, naroon ang pinagmulan at sentro ng lahat ng pangyayaring ito. Mabilis siyang lumapit at sumigaw kay Dampil, na nooy nakatitig ng masama at puno ng pag-aalala sa malalim na butas sa ibaba, habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha mula sa bigat ng nararamdamang presyon. Sa pagharap at paglingon ni Dampil ay agad na nakilala ang kanyang tunay na pagkatao bilang pinuno ng angkan na Namgang Patriarch, at sa kanyang matinding pagkabigla at pagkagambala ay mariing itinanong ni Namgangdan kay Dampil kung ano nga ba ang tunay na nangyayari at nagaganap sa kailaliman ng lugar na iyon, kung saan umaalingaw-ngaw ang matinding ugong at liwanag na tila humahatak sa lahat ng bagay. Sa isang iglap ay biglang yumanig ng mas malakas ang buong paligid, mula sa mga gilid at gilid ng malaking hukay ay nagsimulang bumagsak at dumausdas ang malalaking tipak ng bato, matitigas na ugat, at mga pira-piraso ng lupa, habang lumalalim at lumalawak ang pagkakahati ng lupa, habang nasa gilid lamang at pilit na nananatiling nakatayo sina Dampil at Namgangdan sa gitna ng bumabagsak na paligid. Habang nakakuyom ang mga noo at puno ng pag-alala ay mariing napagtanto ni Namgangdan ang matinding kapangyarihan at mapaminsalang katangian ng Chi ito. Sa kanyang damdamin ay inamin niya na kailangan nilang umatras at lumayo agad bago pa man tuluyang gumuho at mawasak ang buong rehiyong ito, ngunit agad itong tinutulan ni Dampil. Sa kanyang isipan ay malinaw niyang naalala at inalala na nasa ibaba, sa gitna ng panganib, naroon ang kanilang young leader at hindi niya ito kayang iwanan. Biglang lumitaw si Sorayang sa ere na napalibutan ng humahampas na alon ng asul at pulang liwanag at humuhugong na hangin ay nakita nila mula sa itaas ang matinding tagpo. Nasa gitna ng daloy at puwersa ay nakabitin at lumalaban si Sorayang habang hawak ang sandata, kasama si Sandri na nasa tabi niya at tila pilit na pinapanatili ang kanyang tindig, habang si Dampil ay hindi napigil ang tawagin at banggitin ang pangalan ni Sorayang sa matinding pagkabahala. Habang pilit na pinananatili ang kontrol at humahawak ng mahigpit sa sandata sa gitna ng matinding puwersa ay mariing ibinigay ni Sorayang ang kanyang utos.
Itinawag niya kay Dunkbill na dalhin agad si Sandrine at lumayo sila mula sa mapanganib na lugar na ito habang may pagkakataon pa, habang pilit na itinutulak at tinataboy si Sandrine palayo sa pinakamatinding bahagi ng daloy. Sa lakas ng pagtulak ay napaurong at napabagsak si Sandrine sa matigas na lupa, bumagsak ito ng malakas at napasingaw sa sakit habang tumalsik ang alikabok at bato sa paligid, at naiwan siyang nakadapa at hirap na makabangon agad. Agad na lumapit si Dunkbill, upang silipin at tanungin si Miss Hong na si Sandrine, kung maayos ba ito at kung walang ba itong natamong pinsala, ngunit agad itong sinagot ni Sandrine habang pilit na tumatayo at tumitingin sa itaas. Sa kanyang matalas na pag-unawa ay malinaw niyang sinabi at ipinaalam na hindi siya ang tunay na nasa matinding kapahamakan sa sandaling iyon, kundi si Sorayang na nasa gitna ng lahat ng puwersa. Sa itaas ay nakikita ang matinding paghihirap ni Sorayang habang nakapulupot sa kanya ang maitim at matitibay na daloy ng chi. Halos hindi na niya makontrol ang kanyang tindig at pilit na nanginginig ang kanyang buong katawan habang napapasingaw at napapabulalas sa sarili dahil sa bigat at hirap na kanyang nararanasan at tinitiis. Sa gitna ng matinding puwersa at sakit ay pumasok sa isipan ni Sorayang ang matinding pagdududa. Tinatanong niya sa sarili kung baka sobra at masyadong mabigat ang gawaing kanyang pinasok. Iniisip niya kung baka hindi pa sapat at hindi pa ganap na sanay at matagumpay niyang napag-aralan ang paggamit ng Demonic Emperor Chi upang tanggapin at kunin ang napakalaking dami ng likas na Wood Chi at Chi ng buong lugar na ito, at kung ito na ang magiging kahihinatnan ng kanyang desisyon. Naramdaman ni Sorayang ang matindi at halos hindi matitiis na bigat. Sa kanyang damdamin at isipan ay naramdaman niyang tila dahan-dahan at walang awang dinudurog ang bawat bahagi ng kanyang katawan dahil sa lakas ng Chi pumapasok dito. Sa bawat paghigop at pagdaloy ay makikita ang mabilis na pag-ugoy at paghampas ng kulay asul na liwanag at alon ng chi sa paligid ng kanyang katawan. Habang nakatitig sa ibaba at nakikita ang mga kasama na nakabitin sa gilid ng malalim na hukay, mas lalong lumino sa isipan ni Sorayang ang matinding suliraning kinakaharap niya. Iniisip niya na kung hindi niya kayang panatilihin at tanggapin ng buo ang dami ng Wood Chi at likas na Chi ng lugar na ito, kailangan niyang humanap ng ibang paraan at sanayin itong lumabas at maglaho sa hangin, ngunit agad ding napagtanto niya ang nakakatakot na kahihinatnan ng ganitong hakbang. Kung gagawin niya ito ng walang maayos na kontrol, siguradong magdudulot ito ng malakas at mapaminsalang pagsabog na makakasama sa lahat ng nasa paligid at sa kanyang sarili. Sa gitna ng matinding tensyon ay biglang yumayanig at nagkabasag ang mga ugat sa paligid. Nagsimulang humiwalay at bumagsak ang mga pira-piraso ng matitigas na puno at lupa habang humahampas ang alon ng chi. Mabilis na kumilos si Nam Gangdan at naghanda sa kanyang sandata, habang nagulat si Dunkbill sa kanyang nakita kay Nam Gangdan. Napansin ni Dunkbill ang biglaang pagkilos, nagtanong siya kung ano ba talaga ang balak at sinisikap gawin ni Nam Gangdan sa gitna ng ganitong mapanganib na kalagayan. Sa pagharap at matatag na paghawak sa kanyang espada habang nakatayo sa gitna ng humahampas na hangin at alon, malinaw na napagtanto at ipinaunawa ng Namgang Patriarch ang tunay na kalagayan. Sa kanyang pagtingin ay malinaw niyang nakita at alam na nasa matinding panganib at bingit ng kamatayan si Sorayang sa sandaling ito, at kailangan ng agarang gawin upang masagip ito. Habang lalong tumitindi ang liwanag na nakikita mula sa itaas ay mas lalong lumino sa isipan ni Nam Gangdan ang nakakatakot na katotohanan. Sa ganitong bilis at paraan ng pagpasok at pag-ipon ng lakas, hindi magtatagal ay susunugan at tutunawin ng chi ang mismong katawan ni Sorayang mula sa loob palabas. Sa harap ng ganitong walang alang panganib ay napagpasyahan niyang wala na siyang ibang mapagpipilian kundi kumilos at gumawa ng paraan kahit pa ito ay mapanganib din. Sa itaas ay makikita ang matinding paghihirap at paglaban ni Sorayang, nanlaki ang kanyang mga mata na puno ng nagniningning na liwanag, namumula ang buong mukha at leeg sa tindi ng puwersa, at sa kanyang isipan ay buong lakas niyang sinikap at binalak na putulin at basagin ang mga tali at daloy ng masamang at mapaminsalang chi pumipigil at bumabalot sa kanya. Sa gilid ng hukay ay nakita at naramdaman nina Dunkbill at Sandrine ang nakakatakot na pagbabago. Nakita nila ang matinding pagdurusa at pag-alab ng lakas sa itaas. Mabilis na inilabas ni Nam Gangdan ang kanyang aura blade patungo kay Sorayang. Buong lakas niyang inihampas at ibinaba ang kanyang espada na naglabas ng matalas at malawak na krus na liwanag na kulay asul, na tumatagos sa gitna ng mga itim na daloy na bumabalot kay Sorayang, habang yumayanig at nagkabasag ang lupa sa paligid dahil sa bigat ng hampas. Lumipat ang tanawin sa labas at anyo ng marangal at matayog na gusali na Righteous Heavenly Alliance Leader Pavilion,
na nakatayo ng matatag sa gitna ng sentro at tirahan ng namumuno sa samahan. Sa loob pa rin ng silid, habang nakapatong ang peklat-peklat at nakabalot na kamay ni Kang Wuchang sa tabi ng tasa ng inumin ay binanggit niya ang tungkol sa house sect. Sinabi niyang alam at tiyak na alam din ni Dam Seong, na halos imposible at napakahirap na tuluyang lipulin at paksay ng grupong iyon na tila mga maliliit ngunit matatag na daga sa kanilang paningin. Bilang sagot, inamin ni Dam Seong na alam niya ito, at sinabing ang kanyang kailangan lamang ay paraan at pagkakataong mapigil at maparalisa ang mga ito ng panandalian at sandali lamang. Habang ibinubuhos ni Dam Seong ang inumin mula sa banga patungo sa tasa ay napatawa si Kang Wuchang ng mahina at sinabing hindi pa rin nagbabago at nananatiling ganoon pa rin ang ugali at katangian ni Dam Seong hanggang ngayon. Sa sagot naman ay binanggit ni Dam Seong ang kasabihang para sa iba, ang edad ay tila isang numero lamang at walang gaanong halaga. Habang patuloy ang pagdaloy ng inumin sa tasa ay pinaliwanag at sinabi ni Kang Wuchang na ang ganitong pananaw ay karaniwang galing lamang sa mga taong hindi pa lubusang nararanasan at napagdaanan ang mga pagsubok at hirap ng buhay. Kung tunay na sapat na karanasan ang mayroon ang isang tao, maiintindihan niya kung bakit mahalaga pa rin ang pagbilang at pagkilala sa paglipas ng panahon. Sa huli ay tinanggap at sinabi ni Dam Seong na sa huli, ang ganitong pananaw ay nakadepende pa rin sa sariling pananaw at pagkatao ng bawat isa. Sa matinding pag-aalala ay mariing itinanong ni Kang Wuchang, na kilala bilang pinuno ng Formless Temple, kung tunay ba at seryoso na itutuloy at gagawin ni Dam Seong ang lahat ng balak at hakbang na ito sa kabila ng lahat ng panganib na kaakibat nito. Habang mahigpit na hawak ang tasa at nakapikit ang kanyang mata ay buong tapat na inamin ni Dam Seong, na kilala bilang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance, na alam at tiyak na alam din ng lahat na siya ay isang taong sakam at mapaghangad ng marami. Ipinaalala ni Kang Wuchang na hindi lamang si Dam Seong ang may ganitong ugali sa buong mundo. Binanggit din niya na ganoon din ang pinuno ng demonic cult at pati na rin ang namumuno sa Steel Blood Fortress. Idinugtong pa niya ang matinding babala na kung isasagawa at itutuloy pa rin ni Dam Seong ang mga balak na ito, walang alinlangang ibabalik at ibabagsak nitong muli ang buong mundo sa kalituhan at magulong kalagayan na dati nang dinanas ng lahat. Sinabi ni Dam Seong na sapat na at masyado nang magulo ang kalagayan sa buong mundo, at idinugtong pa niya na ang lahat ng ito ay tila sumasang-ayon at tumutugma sa hangarin ni Kang Wuchang. Bilang sagot, mahinahong sinabi ni Kang Wuchang na hindi iyon ang kanyang tunay na layunin, bagaman inaamin niyang ang ganitong kalagayan ay magpapagaan at magpapadali lamang ng mga gawain at pamumuhay para sa kanya. Sinabi ni Dam Seong na sapat na ang napagkasunduan nila at magkatulad sila ng layunin, kaya't mas mainam na isagawa nila ito sa paraang nakagawian nila noong mga nakaraang panahon. Pagkatapos ay napansin ni Kang Wuchang ng pag-iingat ni Dam Seong at sinabing hindi pa rin nagbabago ang ugali nito, kaya't mariing tinanong niya kung bakit hindi na lamang ito kumilos ng direkta at gawin ang gawain sa sarili nitong kamay. Bilang sagot, habang dahan-daang humihigop ng tsaa mula sa tasa ay ipinaliwanag ni Dam Seong, na kailangan niyang panatilihin ang dangal at marangal na katayuan na kaakibat ng pagiging namumuno sa samahan. Habang dahan-daang inaangat ang tasa ay idinugtong pa ni Dam Seong ang isa pang mahalagang dahilan, na siya ay kinikilala rin bilang pinuno ng Orthodox Myrm, kaya't mahigpit niyang kailangang iwasan ang pagiging padalos-dalos at padaskol sa kanyang mga kilos at desisyon. Sa narinig na paliwanag ay napangiti at napatawa ng mahina si Kang Wuchang habang bahagyang umiiling ang ulo, sinabi niyang nakakatawa ang lahat ng ito. At tila kahapon lamang sa kanyang alaala ang panahon kung kailan walang pakialam si Dam Seong sa kanyang imahe at katayuan, kapag naramdaman nitong siya ay napinsala, agad itong kumikilos at nagpapalaya ng walang pag-aalala sa sinasabi ng iba. Sa narinig na pagbabalik alaala ay nanatiling tahimik lamang si Dam Seong habang nakatitig ng matalas sa gilid at mahigpit na hawak ang tasa, bakas sa kanyang mukha ang pagkilala sa katotohanan ng sinabi ni Kang Wuchang, at tila tumatanggap na rin siya ng pagkakaiba ng kanyang sarili noon at ngayon. Makikita sa dingding sa pagitan nila ang malinaw na disenyo ng agila na nagsisilbing sagisag ng samahan. Sa harap ng larawang ito ay maikli at mahinahong inamin ni Dam Seong ang katotohanan at sinabing tama nga ang naalala nila. Habang pareho na silang nakatayo sa silid at humarap sa isa't isa ay binanggit ni Kang Wuchang ang balitang narinig niya, na nitong mga nakaraang panahon ay tila abala at puno ng gawain ang Namgang Clan. Kaya't nagtanong siya kung tiyak ba at ligtas na magpapatuloy pa rin ang kanilang plano sa ganitong kalagayan. Walang pag-aalinlang at maikli lamang ang naging sagot ni Dam Seong, na tiyak siya rito.
Bahagyang nakakunot ang noo at tila nag-iisip pa ay idinugtong ni Kang Wuchang ang isa pang bagay na narinig niya, na tila nagkaroon ng sagupaan at alitan ang nasabing angkan laban sa Heavenly Dragon Palace. Dahil dito ay inalok niya ang kanyang sarili at sinabing kung nais ni Dam Seong ay maaari siyang dumaan sa lugar ng Anwi upang tumulong at magbigay ng suporta. Sa gitna ng alok ay biglang huminto at mariing tinawag ni Dam Seong ang pangalan ni Kang Wuchang, binanggit niya ito bilang Mr. Kang, at sa paraan ng pagbigkas ay naramdaman agad ang pagbabago ng tono at pagiging mas mahigpit at formal ng usapan. Sa pagtawag ay malinaw at mahigpit na ipinaalala at inutusan ni Dam Seong si Kang Wuchang na huwag nang sumali sa ibang bagay at manatili lamang at ibuhos ang pansin sa sarili nitong mga tungkulin at gawain, kasabay nito ay biglang hamampas ang malakas na hangin sa loob ng silid, habang nakita ni Kang Wuchang ang matinding pagbabago ng mukha at ekspresyon ni Dam Seong at napabuntong hininga sa gulat. Sa huli ay napahinto at bahagyang napayuko si Kang Wuchang habang iniaayos ang kanyang damit, at ang kanyang salita ay inamin niya na tila samobra na nga siya sa kanyang sinabi at inalok, at tinanggap na siya ay lumampas sa nararapat na hangganan ng kanyang tungkulin at pakikialam sa gawain ng iba. Nakatayo ng matatag si Dam Seong, habang seryoso at walang halong labis na damdamin ang kanyang mukha at tingin, sa kanyang huling pahayag ay ipinaalam niya ang pagtatapos ng kanilang pagkikita at sinabing magkikita muli sila sa tamang panahon at pagkakataon. Lumipat ang tagpo sa malawak at malalim na espasyo na tila nasa kalawakan, kung saan kumikislap ang maliliit na liwanag at tila salamin ang ilalim na kinatatayuan. Sa paglapag ng paa at pagtuklas sa kakaibang kapaligiran ay napaisip at nagtanong si Sorayang sa sarili kung ano at anong uri ng lugar ito na kanyang napuntahan ng walang babala. Habang nakatayo at nakaharap sa maliit ngunit malinaw na gusaling nakatayo sa gitna ng malawak at bituin-bituin na kalangitan, dahan-daang lumino ang alaala ni Sorayang, sa kanyang isipan ay nabanggit niya at napagtanto na ito ang tanyag at makapangyarihang Demonic Judgment Pavilion. Habang nakatingin sa paligid at nagtataka sa biglaang paglitaw ng lugar ay biglang may narinig siyang tinig na malinaw at walang alinlangan na nagturo sa kanya ng tamang daan at direksyon na dapat niyang tahakin at puntahan. Sa paglingon at pagharap sa pinagmula ng tinig ay agad na nakilala ni Sorayang ang pamilyar na anyo at mahabang buhok ng taong nakatayo sa harap, siya ay si Lee Cheon-sang. Sa pagtingin sa malawak na tanawin ng mga bundok at ulap sa di kalayuan, habang nakatayo si Lee Cheon-sang sa harap ay napagtanto at napaisip si Sorayang na tila pamilyar ang pakiramdam at kalagayan nito, iniisip niya na baka isa na naman ito sa mga panaginip na madalas niyang nararanasan at dinadalaw sa kanyang isipan sa mga sandaling ito. Habang nakasunod sa likuran at nakatayo sa matarik na talampas na puno ng ulap at hamog, damang-dama pa rin ni Sorayang kahit sa panaginip lamang ito ang napakalaki at nakabibighaning lakas at presensya na ibinubagzo ni Lee Cheon-sang mula sa kanyang katawan. Dahil dito ay mariing itinanong ni Sorayang kung ano ba ang nais sabihin at ipaalam sa kanya ng Demon Lord at kung ano ang tunay na dahilan ng pagpapakita nito sa kanya sa ganitong paraan. Sa harap ng malawak at matatiyog na kabundukan na tila walang katapusan ay ibinahagi ni Lee Cheon-sang ang mahalaga at matagal nang nakatagong katotohanan tungkol sa Demonic Path, ipinaliwanag niya na ang daang ito ay walang hangganan at dulo, habang patuloy lamang itong lumalalim at lumalawak at lumalakas habang mas lalo itong pinag-aralan at tinatahak, binanggit pa niya na ang tanging tunay na hangganan at limitasyon nito ay wala sa daan mismo kundi nasa kakayahan at kapasidad ng katawan ng taong gumagamit nito. Sa mas detalyadong pagpapaliwanag ay sinabi ni Lee Cheon-sang ang likas na katangian ng bawat tao, na ang bawat isa ay ipinanganak na mayroong sariling likas na lalagyan at sisidlan ng chi at kapangyarihan. At ayon sa karaniwang batas at kaalaman, hindi ito dapat mabago at mapalaki at mapaliit kahit paano, gayunpaman ay idinugtong niya ang isang mahalagang pagbubukod, na nagawa na ni Sorayang na palawakin at baguhin ito kahit minsan na, noong siya ay nakabuo at nakalikha ng sarili niyang mga sining at pamamaraan ng demonyong kapangyarihan. Sa sandaling iyon ay makikita ang matalas at matamang pagtingin ni Sorayang, na tila lubusang inuunawa ang bawat salita at aral na ibinabahagi sa kanya. Patuloy na ibinahagi ni Lee Cheon-sang ang kanyang malalim na pananaw, sinabi niya na kung nagawa itong mangyari at umunlad kahit minsan noon, walang dahilan kung bakit hindi ito muling mangyayari at magagawa pa sa hinaharap. Sa narinig na mga salita ay biglang lumino sa isipan ni Sorayang ang katotohanan, napagtanto niya at napaisip na siya mismo ang naging dahilan at humahadlang sa patuloy na paglago at pagpapabuti ng kanyang sariling Demonic Emperor Chi, at ito ang naging sagot sa kanyang matagal ng pagtataka.
Makikita ang matalas at malalim na pagtingin sa mata ng Demon Lord, sumasalamin dito ang liwanag ng malaking buwan sa malayo. Bahagyang kumilos at gumalaw ang Demon Lord, habang nananatiling nakatingin si Sorayang sa malayo. Sa harap ng napakalaki at maningning na buwan na pumupuno sa kalangitan, inamin ni Li Cheonsang na kahit siya ay hindi pa nararating at natitikman ng pinakamataas na antas at sukdulan ng kapangyarihan na maabot ng daang ito, idinugtong pa niya na kaya pa niyang tumanggap at maglaman ng mas marami pang lakas at chi, kahit sa mismong sandaling ito ng kanilang pagkikita ay patuloy pa rin siyang lumalakas at umuunlad ng walang tigil. Habang nakatayo ng matikas at puno ng tiwala sa sarili sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, malinaw na ipinaliwanag ni Li Cheonsang ang mahalagang prinsipyo, na kaya niyang lumakas at umunlad hanggat nais niya at hanggat kaya, hanggang sa dumating ang panahong siya mismo ang magtakda at humubog ng sarili niyang hangganan at limitasyon. Lumingon siya kalangitan at mariing ngunit mahinahong ipinaalala ni Li Cheonsang na marami pa ring kailangang matutunan, pagdaanan, at lakbayin ni Sorayang, na malayo pa ang mararating at hindi pa tapos ang mahabang paglalakbay sa daang ito. Sa di kalayuan ay muling makikita ang anyo ng Demonic Judgment Pavilion na nakatayo sa ibabaw ng bato sa harap ng maningning na buwan. Dito ay maikli at tapat na sinagot at inamin ni Sorayang na naiintindihan niya at lubusang batid ang katotohanan ito. Sa isang iglap ay lumitaw ang tanawin ni Sorayang sa gitna ng humahampas na daloy ng maitim na chi. Sa sandaling ito ay ipinaunawa at binigyang diin ni Li Cheonsang na ang Demonic Emperor Chi ay kinikilala at walang alinlangang itinuturing na pinakamahusay at pinakadakila sa lahat ng sining at pamamaraang demonyo na umiral kailanman. Ipinaliwanag din niya na ang matinding hirap at pagdurusang nararanasan ni Sorayang ngayon ay nagmumula lamang sa isang dahilan, dahil maaga pa at kusang nagtakda at naglagay na siya ng sarili niyang hangganan at limitasyon sa kanyang kakayahan. Mariing pinaalalahanan ni Li Cheonsang na huwag kailanman magtakda at gumawa ng sariling hangganan at limitasyon. Ibinunyag niya ang natatanging katayuan ni Sorayang, na siya ay kinikilala bilang isang heavenly demon. At siya pa ang kauna-unahan sa kasaysayan ng divine cult na nakapag-aral at nakapagtaglay ng dalawang ganap na pinakadakilang sining ng demonyo. Idinugtong pa niya na ang daang tinatahak at pinipili nito ay hindi madali at puno ng matitinding hamon at pagsubok. Sinabi pa niya na hindi kailanman uunlad, lalago, o lalakas ang isang tao kung siya mismo ang maglilimita at magtatakda ng sarili niyang hangganan sa halip na magkaroon ng matinding pagnanais at sakam na hangarin na lalo pang umunlad. Sa huli ay mariing itinuro at inihimok kay Sorayang ang mahalagang utos, na huwag huminto, at patuloy na umakyat at umangat ng lalo pa, hanggang sa hindi na matano ang dulo ng paglago. Mariing idiniin ni Li Cheonsang ang pinakamabigat na paalala, ipinaunawa niya ng malinaw kay Sorayang na kung hindi niya susundin ang landas na ito at hindi niya polalawakan ang kanyang kakayahan at hangganan, ang mga taong mahalaga sa kanya at kanyang inaalagaan ay tiyak na mamamatay at mapapahamak dahil lamang sa kanyang sariling kakulangan at kahinaan. Sa isang iglap ay nagbago ang tanawin at napalitan ng masakit at madugong alaala, nakatayo si Li Cheonsang sa gitna ng wasak at dagwang lupa, hawak ang kanyang sandata habang nakapaligid sa kanya ang mga walang buhay na katawan ng kanyang mga kasamahan at kapatid sa samahan na Divine Demon Society. Sa kanyang isipan ay muling nabuhay ang masakit na katotohanan na nangyari sa kanila, at inugnay niya ito sa mga salitang narinig niya, na ito ang kapalarang dumaan sa mga taong kasama niya noon, at ito rin ang maaaring mangyari sa mga kasalukuyan niyang inaalagaan kung hindi siya lalakas ng sapat. Sa gitna ng madilim at mapanglo na tanawin ay makikita ang mukha ni Li Cheonsang na bakas ng mga sugat, at hirap ng mahabang panahon ng pakikipaglaban at pamumuno. Seryoso at matalas ang kanyang tingin. Ibinabahagi niya ang bigat ng mga pagkawala na kanyang pinagdaanan upang mas lalong tumimo sa isipan ni Sorayang ang halaga ng kanyang sinasabi. Sa paglingon kay Sorayang ay ipinahayag ni Li Cheonsang ang kanyang tapat na hangarin, na sana ay magawang yakapin at taglayin ni Sorayang ang mga bagay at kapangyarihang hindi niya kailanman lubusang napagtagumpayang hawakan at paunlarin noong kanyang panahon. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang at puno ng pagkamangha at halo-halong damdamin habang nakikinig sa ganitong pamana at hamon mula sa Demon Lord. Habang nakatayo si Sorayang sa paanan ng matarik na burol at nakatingin sa papalayo at maningning na liwanag sa tuktok, idinugtong ni Li Cheonsang ang katapusan ng kanyang mensahe, na ang mga bagay na nais niyang matamo at yakapin ni Sorayang ay ang mga bagay na siya mismo ay hindi kailanman nagawang lubusang hawakan at mapakinabangan ng ganap. Nagsimulang gumuho ang mismong bato at lupa sa paligid ng Demonic Judgment Pavilion, lumilipad ang mga malalaking tipak ng bato at alikabok,
kasabay ng pagguho ng buong espasyo ng panaginip. Habang unti-unting naglalaho ang tanawin ay makikita sa mata ni Sorayang ang isang luhang, hindi lamang ito dahil sa lungkot ng paghihiwalay sa gabay, kundi dahil sa malalim na pagkatanto at bigat ng tungkuling ipinapasa sa kanya. Sa sandaling ito ay naging malinaw sa kanya ang lahat ng aral at babalang kanyang natanggap. Dahan-daang damilat ang kanyang mga mata at napagtanto niyang siya ay nakahiga sa isang higaan, nakabalot ng mga benda at takip sa katawan at braso mula sa matinding pinsalang natamo sa kagubatan. Sa mahinang at pabulong na tinig ay nabanggit niya ang pangalang naging gabay at pinagmulan ng kanyang lakas at aral, ang pangalang Demon Lord, habang unti-unting bumabalik ang kanyang kamalayan sa tunay na mundo at sa matitinding hamong naghihintay sa kanya.